Get Rec Show! So ngayon guys, ako nga pala ulit si Ghost Reger at nagbabalik na naman tayo sa talk show ng mga gago. Pero, nagbabago at may bago. Iyon. At syempre, papatagalin pa natin to. Ha? Let's welcome, isa sa pinaka-controversial na influencer. Pinaka-controversial, At syempre, minded, businessman. Marami na siyang negosyo, marami na siyang na-achieve sa buhay. At syempre, motivational speaker, Ito yung mga nagbibigay ng inspirasyon sa lahat. Alright? Let's welcome Rendon Labador. Ayun, salamat, brother. Oy. Oh, hindi. Kamay lang. Sorry. Relax. Salamat, brother. Nananampal ka kasi nahirap ka kasama, nananampal ka kasi. Pero yun lang. Laki mo pala, no? Halita ka ba sa akin? Hindi, malaki ka rin eh. Ha? Ano ba to? Busog Busog ka yata Baka kainin kita. Hindi, joke lang. Laki ng muscles mo Sige, upo tayo. Game. Upo tayo. Salamat sa invite, brother Wrecker. Anong matutulong ko? Anong mapaglilingkod ko sa ating mga, sa mga supporters mo? Wala naman. Wala. Ay, okay na dito. Kamusta rin to? Kamusta ka? Okay naman. Goods ka lang. Oo. Ano ba pinaggagawa mo ngayon? Pinagkakabisihan mo lang? Meron ka bang mga negosyo? May mga trip ka bang ginagawa ngayon? Actually, ang ginagawa ko talaga, more on gym, business, fitness. Yan. Yun, may mga negosyo tayo, investment, ganyan. So, mapera ka na talaga, no? Sakto lang. Okay lang. Okay naman. Okay. Gusto ko lang tanong, sana wag kang magalit. Taka ka ba? Seryoso ka? Hindi, tanong ko lang, tanga ka ba? Baka tanga ka? Hindi. So, hindi ka tanga? Hindi. Baka tanga-tanga ka, gano'n? Hindi rin? Hindi. Okay. Hindi kasi pinapatanong lang ng producer kung tanga ka. At least hindi ka tanga, di ba? Hindi. Okay, sige. Ayun na naman, huwag ka na magalit. Ayun naman. Sa dami ng problema ng Pilipinas, bakit nakuha mo pang dagdagan na muho ka? Skip na ba natin yung tanong? Skip na lang? Skip ko na lang, no? Okay, sige. Skip na lang natin yung tanong, direct Kasi si Randon, medyo na anong pakiramdam na laki ng katawan mo Talagang nagwe-workout ka, di ba? Nagbubuhat ka talaga no? Sa ilang pagwe-workout mo, napalaki mo na yung katawan mo, anong pakiramdam na malaki yung katawan mo tapos ang liit ng utak mo? Kung sampalin kaya kita. Teka lang Sa ulo ba? Subukan natin. Dapat mas makapal yung dinala mo. Kulang yan. Sabagay. Pero wag na, siguro wag na. Wag na natin gawin yung sampalan. Okay lang. Kung magiging superhero ka, sinong superhero ka? Sino nga ba? Kapitang Tanga? Kapitang Ungas? Kapitang... Ano kaya? Skip na lang din natin ito direct. Skip na lang din natin to. Sige. Sasampalin mo na ba ako? Malapit na. Konti pa. Bakit? Para matansya mo rin kung gaano kalakas yung sampal natin. Sige, wag na lang. Tatanong na naman ako. Wala naman masyadong... Muna naman masyadong seryosohin kasi yung producer yung nagtatanong. Ayun. Subukan natin. Baka parang gusto mo Tinitrigger mo ako Hindi. Wala. Kahit off-cam, mamaya, subukan natin. Wag ganon.
Bilang Rendon, masaya ba maging si Rendon? Oo naman. Oo Bakit? naman. Pwede bang explain mo lang sa akin? Baka pwede mo explain. Ako kasi, ang goal ko talaga sa buhay, mag-influence ng tao para ma-realize nila kung ano ba yung dapat nilang gawin, ano ba yung dapat nilang marinig para magamit nila ito sa journey nila sa buhay. Yun lang naman yung akin eh. So, masaya. Kasi nakikita ko naman na unti-unting nag-i-improve yung mga tanga, nababago ko sila. Kahit papaano, na motivate sila. Nag-i-improve naman kahit one step at a time. Yun. Ay, sorry. Ano ba? Na-explain mo? Okay na, tapos na. Pwede bang ano? Mo na lang, i-replay mo na lang. Okay. Sorry ha. Nakakatulog ako eh. Hindi, ganun talaga pag walang disiplina eh. Halata sa'yo eh. Oh. Dapat ikaw yata yung pinag-gym ko eh. Hindi, nag-gym naman ako. Nagbubuhat ako. Tinatabi ko lang. Ano binubuhat mo? Fried chicken. Kaldero? Mga ganun. Halata nga eh. Pero yun lang. Kakain na ba tayo? Parang gutom ka na eh. So, dito na tayo sa Get Rec segment. May ipapakita lang akong mga litrato, mga pictures, tapos ikaw na bahala kung may gusto kang sabihin or what. Anong masasabi mo sa taong ito? Ang masasabi ko dyan, gusto mo malaman. Teka lang. Kunyari ako siya. Sabihin mo sa akin sa tapat ko. Yan. Yung mukhang yan. Ang masasabi ko dyan. Gusto nyo malaman? Gusto namin. Kaya kami nagtatanong. Actually, tong tao na to, idol yan. Idol mo? Idol yan. Anong idol eh? Idol yan. Sinasagot mo nga siya sa Ang problema kasi, inamon ako eh. Ang hindi ko nga maintindihan, ako yung hinamon, sa akin nagalit yung tao, sumagot lang ako. Hindi ko naman tinatanggal sa kanya, kung nanonood ka man ngayon, ikaw, hindi ko tinatanggal sa'yo yung credentials mo. Yung sa success na na-achieve mo sa buhay, okay yan, walang problema dyan. Hindi ko yan tinatapakan, hindi ko naman yan binabastos eh. Ang gusto ko lang makita ng mga tao dito, kapag hinamon ka ng malaking challenge sa buhay, lumaban ka. Papalag ka. Yun lang yung tinitignan ko doon. Ang mahirap kasi sa inyo, emotional kayo eh. Napaka-emotional niya eh. Paano emotional? Napaka-emotional niya eh. Dapat nga naintindihan niya yung point ko. Kasi legend siya ng basketball eh. Gusto kong ayusin yung sistema eh. Gusto kong magising yung Pilipinas eh. Lalo na yung mga basketball community, basketball enthusiast. Gusto ko magbigay sa kanila ng message na may mali na sa sistema. Kailangan nating gisingin. Minalas lang siya kasi siya yung naging dahilan. Ng part na yan, panggising. Tama. So, ulitin ko lang hinamon ka, pumalag ka lang. Pumalag lang ako. Tapos, ikaw pa nagmukhang Ako pa naging masama. Anong tingin mo sa mga ganon, sa mga ganong tao na nagmukha ka pang masama? Ang mahirap kasi sa mga tao, binabase natin yung respeto, depende sa narating ng tao. Ang mahirap kasi sa mga Pilipino, nakabase kayo sa narating, credentials, yaman, fame, estado, bago nyo irespeto. Yan yung ayaw ko, yan yung gusto kong baguhin. Parang gusto mong ipakita, pantay-pantay lang tayo dito. Pantay-pantay lang. Kumakain din ako. Tumatay din ako. Tumatay tayong lahat. Ikaw nga, tumatay ka rin eh. Hindi. Hindi nga, real talk. Hindi ako tumatay. Hindi ka tumatay? Kaya palalaki ng tiyan mo, puro tayo yan. Real talk. Tumatay ka? Syempre, lahat ng tao. Tayo ko motivation eh. Ba't yung tayo mo, inspirational din? Motivation yun. Lahat na lumalabas sa akin, pag hiniwa mo nga yung dugo ko, pag tumulo, motivation yun. Yun ang problema sa mga Pilipino eh. Ikaw na nga yung naapi,
Porket Ikaw pa yung pagtutulungan. ako pa yung pagtutulungan. Kasi mas kilala siya. Mas kilala siya eh. Nagkataon na mas kilala siya eh. Pero maganda yung values mo dito ah. Hindi porket mas kilala, mas sikat, o mas maganda yung narating sa buhay, eh dapat mas ganon. Huwag niyong ibase yung respeto na ibibigay niyo sa isang tao base sa narating niya sa buhay, base sa estado niya sa buhay. Yan yung gusto kong message na matutunan ng lahat. Hindi porket mayaman, hindi porket celebrity, hindi porket sikat ka, ay hindi ka na pwedeng magkamali. Hindi ka na pwedeng tumapak ng tao. Mali yun. Ipagtanggol niyo yung sarili niyo. Kung alam niyo nang inaapi kayo, kung alam niyo nasa tama kayo, ipaglaban niyo. Yun yung gusto ko. Kasi maraming mahihirap na porket mayaman, nagpapaapi kayo. Hindi niyo pinagtatanggol yung sarili ninyo eh. Yun yung gusto kong gisingin, bro eh. So parang nag-ano ka lang dito, nag-stand up ka lang sa sarili mo. Tama. Yun yung gusto kong matutunan ninyo, guys. Hindi porket mayaman yan, nagpapaapi kayo. Sarili niyo yan eh. May right kayong ipagtanggol yung sarili nyo. Kasi, bro, wala ng tao ang magtatanggol sa inyo. Wala ng taong maniniwala sa inyo, kundi sarili nyo lang. Kaya kung hindi nyo kayang ipagtanggol yung sarili nyo, mas lalo na yung mga mahal nyo sa buhay, yung mga tao sa paligid ninyo. Yun yung gusto kong mensahe. So, ulitin ko lang ha. Yung ginagawa mo, hindi lang dahil gusto mo lang siyang gawin, hindi lang trip. Wala naman akong pakialam sa kanya eh, kung sino siya. Pinakita mo lang talaga na kahit mas lamang siya sa'yo, popularidad or kung ano man, eh gusto mo lang ding ipakita na hindi ganon. Hindi porket mas sikat ka, mas kilala ka, mas ano ka, eh dapat ikaw lang ang papalag. Hindi, kaya mo rin. Tama, pantay-pantay tayo. Tingnan nyo, ang dami Hindi, maganda yan ha. Kidding aside ha, maganda yan. Sinabi mo. Good yan. Kasi makakapagbukas ka ng isip ng mga tao na ang tingin nila sa sarili nila is mababa. Tama. Kasi napapalibutan sila ng mga taong lagi nilang sinasabihan ng boss, sir, ganyan-ganyan. Okay yun ha. Ang problema kasi sa atin, dinadown natin yung sarili natin eh. Alam nyo na natatapakan kayo kahit kamag-anak nyo ha. Real talk to, bro. Real talk to. Sorry, Porket wala ka narating, ha? Marami yan. Porket wala ka narating, tinatapakan ka. Pero ang problema kasi, hinahayaan mo eh. May kamag-anak ka ng... Marami. Ginanyan ka? Marami. Ang sakit nun, bro. Kamusta sila? Andun pa rin. Wala nagbabago sa buhay nila. Kung nagkataon na magkita kayo ngayon, ano ba, respetuhin mo pa rin ba sila bilang tita-tito? O hindi? Oo, respeto pa rin sila. Kasi hindi naman porket ginanon tayo ng mga tao sa paligid natin, ay ganun na rin yung ibabalik natin sa kanya. Parang may kasabihan nga, di ba? Hindi may tatama ng isang mali ang isa pang pagkakamali. So, tapos na tayo dito. Meron akong isang papakita naman sa'yo ito. Ano masasabi mo sa taong to? Kasi medyo marami rin itong nasasabi sa'yo eh. Ayan siya. Ayan. Anong may comment mo rito? Parang nagigigil ka. Nakakainis kasi pag yung mga taong epal, yung sumasawsaw, yung hindi naman kasali, di ba? Epal ba to? Kayo na lang magsabi, di ba? Ang problema kasi sa kanya, papasok siya sa isang bagay na hindi niya alam. Tapos, isa rin siyang emosyonal. Oh, emotional. Emotional siya eh. Okay. Di ba? Paano naging emotional? Hindi naman siya kasama sa usapan. Sausaw ka ng sausaw. Parang may tropa ka eh. Hindi naman kasama sa usapan. Epal ng epal. Sarap sampalin eh. Real talk. Sarap sampalin eh. Hindi ka naman kasama sa usapan ah. Parang sarap ganunin bro eh. Sampalin mo ito kung makita mo. Oo. Sampalin ko yan. Hindi, sasampalin ko ng katotohanan. Hindi naman tayo violent ang tao, di ba? Hindi physically. Kung magkita man kayo, okay ka lang sa kanya? Okay naman ako. Okay Pwede naman. kayo maging tropa? Oo naman. Wag lang siya magkakamali. Kumbaga lahat ng ito ay sa internet lamang. Internet lamang. At Lahat saka ng ito. bro, ako naman, sports lang yung sinasabi ko. Kasi baka mamaya, mali yung intindi nila. Akala nila away, hindi. Basketball, part of the game, bro. Hype lang. Part of the game. So ayan guys, ang keynote dito is hype lang. Walang seryosohan. Walang personalan. Ito seryoso na to ah. Medyo seryoso naman talaga ako kanina pa eh. Seryoso ka doon? Kanina? Yung sinabi mo sa akin? Ay, hindi. Biro yun. Kala ko seryoso ko eh. Nakasampal talaga kita mamaya. Pwede na ba tayong... Game. Nahihirapan ka ba o naapektuhan ka ba sa mga sinasabi ng mga tao sa'yo?
Hindi. Bakit? Never. Never? Kasi kung ano yung mga sinasabi ng mga tao sa atin, imagine mo bro meron isang tao na gagawa pa ng account, magte-take ng time para magsabi ng masasakit na mga salita sa atin, sa inyo. Imagine ninyo, ilugar nyo yung sarili nyo dun sa sitwasyon nila. Mag-e-effort ka ng ganon para magpakita ng hate, magsabi ng hate. Imagine ninyo kung gaano ka-depressed, kung gaano kahirap yung sitwasyon ng tao na yon. So, ang gusto kong maintindihan ninyo sa mga viewers, maawa tayo. Maawa tayo. Kasi ano man tawag dito? hindi mo kasi kayang magsabi ng masasakit. Empathy. Empathy. Kailangan kung lahat ng tao may empathy, feeling ko, maganda buhay natin. Maganda ang mundo. Empathy and compassion. Empathy and compassion. Tandaan yan. Ano ang tingin mo? Anong tingin mong hindi maunawaan ng mga tao sa mga ginagawa mo sa SOCMED? Actually, hindi ko intention na maunawaan ako eh. Bakit? Yun ang gusto kong message. Influencer ka eh. Yun ang gusto kong message sa inyo. Hindi ko intention na magustuhan ako ng tao. Hindi ko intention na matuwa kayo sa akin, na ma-idol nyo ako, na sumikat ako. I don't give a shit. Wala akong pakialam doon. Ang gusto ko, ma-realize nyo yung potential ninyo, yung real talk ng buhay, yung sampal ng katotohanan, yun ang gusto kong message na isiksik nyo sa makokote ninyo. Hindi natin kailangan maintindihan ng lahat ng tao. Wag nyong asahan, wag nyong pangarapin na makuha nyo lahat ng intention ng tao. Hindi ganun yung buhay. Kailangan nyo lang, kasi ang mahirap dito kapag lagi kang nakabase sa ibang tao, lagi mong hinahabol yung expectation nila. Lagi mong hinahabol na magustuhan ka nila. Yun ang ina-expect mo. Well, nagkakamali ka. Hindi ka magiging masaya doon. Kasi ang tao iba-iba. Parang parang wag kang dedepende sa iba. Hindi mo mapiplease lahat ng tao. Di ba? Ganda Pag yun ang lagi mong hinahabol, hindi ka magiging masaya. Lagi ka naghahanap ng validation eh. Gagawa ka ng ganito, aantayin mo kung magiging masaya sila. Yung kasiyahan ng ibang tao, wag mong pagbasehan yon na magiging kaligayahan mo rin. Talo ka dyan at the end of the day. Ang kailangan lang na magustuhan ka, nag-iisang tao, yung sarili mo lang. Doon lang kayo mag-focus. Kasi ang mahirap, lahat ng mundo, lahat ng tao, yun, doon naka-design. Pilit nating hinahabol yung expectation ng ibang tao. Guess what? Yung sarili nga nila, hindi nila maintindihan eh. Tapos, maghahabol ka, mag-a-adjust ka sa standard na gusto nila para sa'yo. Sino ba sila? Maganda yung sinabi diba? mo Yun ang gusto ko. Don't give a shit. Sarili nga nila, hindi nila matulungan eh. Bakit ikaw, lahat ng ginagawa mo sa buhay mo, inaantay mo yung validation ng kapitbahay mo? Nag-aantay ka lagi ng validation ng mga tao sa paligid mo, kaya hindi kayo umaandar eh. Hindi kayo umaasenso sa buhay. Yun yung gusto kong message na sana maintindihan nyo. Ang ganda na sinabi mo. Yung sa part na naghihingi ka ng permission sa iba or validation sa iba, yung mismong pinagkukuhanan mo, minsan di rin maintindihan yung nangyari. Hindi nila alam eh. Hindi nila alam yung ginagawa nila sa buhay. Ang kailangan nyo lang maintindihan yung sarili nyo lang. Kasi, kailangan kasi natin bro, maging selfish din paminsan-minsan eh. Kailangan mo maging selfish para makatulong ka later on. Kasi baliwala na bigay ka ng bigay, intindi ka ng intindi, tulong ka ng tulong sa kamag-anak mo, pero later on, long term, hindi ka rin makakatulong eh. Mas malaki ang mabibigay mong tulong, mas malaki ang mapoprovide mong inspiration kapag natulungan mo muna yung sarili mo. Parang gets kita rito sa part na to eh. Parang ang gusto kong, pagkakaintindi ko lang don't get me wrong parang ngayon pa lang itama mo na. Huwag mo nang patagalin dahil pag pinatagal mo pa at hindi mo sinubukan sa sarili mo mismo, yun nakikita mong tamang solusyon, baka mas lumala pa. Ang hirap kasi sa atin, lagi tayo nag-expect. Akala mo, yun na. Akala mo ganito. Yung akala ang magpapahamak sa inyong lahat. Kasi tandaan ninyo, habang nag-i-age tayo, habang nagmamature tayo, nag-iiba yung mga priority natin. Yung dati mong pangarap, yung dati mong gusto, yung dati mong tingin sa tao na yan, mag-iiba yan eventually. Yun ang pinakamahirap. Nag-iiba yung tao. Habang tumatanda tayo, habang dinadaanan natin yung mga experiences na yan, nag-iiba yung perspective natin. Kasi mas naiintindihan mo yung buhay eh. Ang tanong ko sa inyong lahat, paano kung nakadepende kayo palagi sa ibang tao? Nagbabago yan. Di ba? Nagbabago yan. So parang talaga
walang permanente sa mundo, kundi ang pagbabago lang. Tama. Ganyan din ba ang buhay na rin doon sa totoong buhay? Hindi. Kasi, para ikaw ay makatulong, dapat, kasi as a businessman, problem solver tayo eh. Kung negosyante ka, dapat nakakapag-provide ka ng solusyon sa problema para ito ay kumita. At advance ka Oo. dapat. Paano pag walang problema? Oo nga, paano yan? Paano pag walang problema? Gumawa ka ng problema. Gumawa ka ng opportunity. Maghanap ba? ka ng challenge. Maghanap ka ng challenge. Yung problemang sinasabi mo, challenge. Kasi mas gusto ko kasi bro yung underdog ako. Doon ako ginaganahan eh. Pag nandito ka sa top, wala na nangyayari, mas delikado eh. Kapag nandito ka na lahat ng tao Yes, natutuwa sa'yo. Ang pinakamadaling word dyan is pag komportable ka na. Kasi bro, narating ko na eh. Natutuwa yung tao, puro positive. Mas nakakaba eh. Kaya pag nandiyan kayo sa buhay nyo ngayon, sitwasyon na parang okay lahat, natutuwa lahat, puro positive, Wala nang idol, matakot ka. Wala nang bago. Kasi ang komportable, delikado. Tandaan nyo yan. The more na busog ka, hindi ka maghanap ng pagkain, busog ka eh. Ako, naghahanap pa rin ako. Except sa'yo. Pero ganun eh. Dapat obsessed ka sa buhay, lagi kang gutom para... Kasi yung gutom mo na yun, yung paghahanap mo ng challenge bro, yun yung key para ma-inspire mo yung ibang tao. Yes. Yun naman yung goal natin lahat eh. Kaya ka Diba? rin kaya ka rin talaga nagplano na maggawa ng ganitong channel na nagmo-motivate ka. Kasi gusto mo, ano ang goal ni Rendon para sa sarili niya? Ang goal ko kasi, wasakin yung sarili ko at babangon ako. Doon ka kasi makakapag-inspire ng tao. Kung talagang seryoso ka, mabago yung tao sa paligid mo. Kailangan makita ka nila sa baba. Kung paano mo iaahon yung sarili mo sa mga difficulties sa buhay, yun yung makikita ng tao sa'yo. Doon sila magfa-follow sa'yo. Doon mo mababago yung buhay nila. Kasi pag komportable, for example, mayaman ka na dati. Sino ma-inspire sa'yo? Mayaman ka na dati. Na-maintain mo lang eh. Ang mas nakakabili bro, yung galing ka sa baba, inahon mo yung sarili mo sa taas. Yun yung ginagawa ko. Kaya dapat willing kayong masira para mabuo kayo na mas malakas. Ito na lang. Kasi para sa akin, wala ka ng problema masyado na para sa sarili mo, sa karir mo. Wala na nga ako problema, naghahanap ako ng problema ko eh. Hindi, ito nga eh. Ang tanong ko na lang, ano naman yung goal mo para sa mga nakapalibot sa'yo? Sa mga kasamahan mo, parte ng pamilya mo, kaibigan mo, mayroon ka rin bang goal para sa kanila? Oo naman. Ang actually po, ang gusto ko talaga ay makatulong beyond dun sa monetary, ganyan. Gusto ko silang matulungan na financially yan, later on, makatulong din sila. Kasi bro, kapag natulungan mo yung mga tao sa paligid mo, ang laking bagay nun eh. Sobra. Di ba? So, alam mo kasi sa part mo, kapag natulungan mo yung tao, may matutulungan din yun eh. So, hindi masasayang lahat. Parang So, pasa-pasa. yun yung goal po talaga natin. Tumulong. Talagang ano. So, para sa mga kasama ni Rendon dyan, ayan, tsaka sa mga nakikinig hindi na para sa kanya yung ginagawa mo masyado ngayon. No? Para sa circle mo. Kaya nga, willing ako masira, mawala lahat, i-bash nyo ako, okay lang. Sasalo ako ng bala para sa inyong lahat. Kasi gusto kong ipakita sa inyo na may pag-asa. Habang buhay may pag-asa. Hindi naman, wag nyong hayaan na ma-judge kayo ng isang pagkakamali lang. Okay lang magkamali. Kasi kung sino ka talaga, kung ano talaga yung pagkatao mo, yun ka eh. Kung mabuti ka talagang tao, mabuti intention mo, yun yung mamamayani sa'yo. Huwag kayong pumayag na dahil sa isang pagkakamali ninyo, sa nakaraan ninyo, yun na kayo. Kaya nyo baguhin yan anytime. So yun yung isa sa lesson na napakagandang tanong nung bro, na gusto ko rin maibahagi sa mga followers mo. Na hindi yung isang pagkakamali hindi ma-define sa inyo, kaya niyo magbago. Nice. Ang ganda ng sinabi mo na to. Sobrang solid, as in sobrang solid. Yung kasi nga ngayon, gumagawa ka ng sarili mo problema, wala ka ng problema, pero at least kaysa gawin mo yung gano'n ng gano'n, ano ba yun, parang kasi ano yan bro, dinamay mo pa rin tong mga nasa paligid. Yung problem kasi, blessing in disguise yan. Ibig sabihin, gusto ng buhay na magising ka sa katotohanan na mayroon pang level up to achieve. Mas matuto ka pa. Pag wala kang problema, nakakatakot yun. Ibig sabihin, wala kang ginagawa sa buhay mo, tama. Lakas ang tama mo nun, no? Pag wala kang... Di ba? Kasi pag may problema, ano bang gagawin mo?
stop ka na lang dyan o okay ka na ba? Di ba? Or lalaktawan mo siya. The choice is yours. Pili ka lagi. Walang temporary sa buhay. Yung success, mahirap i-maintain yan. Yes. Pili ka lagi, bro. Pahirap ng pahirap. Hindi mo alam kung anong problema. So, yun. Laban. Grabe yan. Solid yun, Ray. Masaya ba si Rendon ngayon sa nangyayari sa buhay niya? Oo naman. Kasi wala nang masasaya na namomotivate mo yung mga tao sa paligid mo na ma-realize nila yung potential nila sa buhay. Yun ang pinaka-rewarding kapag simpleng salamat, idol, nakabangon ako, naparealize mo. Sobrang sarap sa feeling. Yun yung hindi mo mababayaran. So masaya ka doon sa mga ganung part? Yun yung pinaka-goal ko talaga. Ano pa si Rendon sa bilang isang kaibigan, bilang isang kapatid or kamag-anak? Kung ano nakikita niyo sa akin sa social media, except doon sa mga Battle of the YouTuber, something na ganyan. Kasi entertainment naman yun eh. So, ako po talaga, kung ano po yung nakikita nyo sa akin, kung ano yung reasoning ko, kung ano yung mindset ko, yun talaga ako. Yun talaga Para lang yung mga kagaguwang shit na... Part of ano yun eh, social media entertainment. Nice, bro. Bago tayo magtapos, gusto ko lang itanong, hanggang kailan mo balak mag-motivate ng tao? 3 years na lang ba? 2 years na lang ba? 5 years na lang ba? Wala ka bang balak na, tapos na ako. Siguro naman, may natutunan na yung ibang mga tao sa akin. May nabahagi na ako. Either good or bad. Siguro naman, I play my part as a concerned citizen, as a kaibigan, as a boss, as a kapatid, as a anak. Hanggang kailan mo balak ituloy-tuloy ito na to? Well, ginagawa ko kasi itong lahat na to, hindi para sa kanila eh. Hindi para sa lahat ng tao. Actually po, yung ginagawa ko pong motivation, it's a reminder para hindi ako sumuko sa buhay. Para sa akin. Lahat ng content ko, para sa akin yun. Ang ganda nun, brother. Yun yung point din na sana maaral ninyo, makita nyo na... Hindi porket lagi ka nagmo-motivate para sa kanila lagi yun. Hindi. It's a reminder for yourself to always do the good thing and be the better man. Yun yung parang nagbe-maintain sa accountability sa sarili ko eh. Ang galing ng mindset mo sa part na yun. At least kahit pa paano nalalaman ng mga viewers natin na yung Rendon na nakilala nyo is gano'n lang talaga. Kasi totoo lang, ang maganda naman talaga yung mga motivational speech mo eh. Nagkataon lang, hindi lahat kasi sumang-ayon doon sa part na pati pamilya iwan. Pero real talk, Brad. Kung talagang toxic naman na talaga yung pamilya mo, Brad. Tama. Kaya, magpapakain ka ba dun? Hindi na, Brad. Ibayin na natin yung mundo ngayon, guys. Ibayin na natin yung mundo na porket magulang mo, porket kapatid mo, porket mahal mo sa buhay, ganun. Huwag nyo tignan yung label. Yun ang mahirap kasi sa Pilipino. Masyado tayong family-oriented. Kuno. Na tinatapakan na kayo, hindi na kayo masaya, toxic na. Ayaw nyo pa rin umaksyon para sa sarili ninyo. Diba? Don't give a shit. Yun yung lagi ko sinasabi. Don't give a shit, guys. Ako naman ang pinaka-ma-motivate, pinaka-ma-advise ko sa mga pinagdadaanan yung ganyan. Kung ngayon na ginaganyan kayo, nararanasan nyo yan, magtiis lang kayo ng saglit ng konti. Pero sa pagtitiis nyo yan, pag-aralan nyo na rin, gawa na rin kayo ng plano kung paano kayo lalaban mag-isa. Kasi may mga ganun talagang part, brother eh. Tinitiis mo siya ngayon kasi hindi mo pa talaga kaya. Tama. Walang problema ron. Tama. Lahat naman tayo, pinagdaanan yun eh. Pero kung nagtitiis ka at wala ka ng plano na mabago yun, ayun ang mali. Kasalanan mo yun. Kasalanan mo yun. Diba? Tama. Magtiis ka, sige, palagyan, okay lang. Sige, tiisin mo. After yan, makakaraos ka rin. Pero yung pagtitiis mo na, kasi nga nagbe-benefit ka rin naman, libre ka pagkain, libre ka pangit, diba? Ang mahirap kasi nagrereklamo kayo, wala kayong ginagawang aksyon. Wala man lang kayong pangarap. Diba? Puro kayo reklamo. Hindi. Real talk bro, lahat ng Pilipino ganyan. Reklamo ka ng reklamo, di mo naman, umalis ka. Kung ayaw mo, umalis ka dyan. Diba? Reklamo ka ng reklamo, wala ka namang ginagawa sa buhay mo. Palamunin ka. Di ikaw gumawa ng gusto mong bagay, diba? Sinabihan ka ng palamunin. Sinabihan ko na nga kayo, nayabangan pa kayo sa akin. Ang ibig kong sabihin sa palamunin, lahat naman tayo nagdaan doon eh. Naging palamunin din ako, naging ganyan, diba? Bago ako maging ganito, Brad, nangihingi pa ako sa nanay ko ng pang ko. Ang mahirap kasi, pag tinanggap mo na. Na lagi kang ganun. Kasi ang palamunin, state yan eh. Hindi naman yan yung forever mo eh. State yan na pinagdaraanan talaga natin. Ang problema kasi, lahat ng tao, karamihang tao, nag-stay na dyan. Idinahilan na lang na wala akong ganito, wala akong ganyan. Yun kasi ang problema sa mga mentality ng Pilipino. So, ito, feeling ko, natanong ko yung mga gusto kong tanong sa'yo.
Baka mayroon ka na lang gustong sabihin sa mga ano natin, sa mga nanonood ngayon, sa mga umabot sa puntong to. Baka mayroon kang last advice sa kanila or what? Bilang isang Rendon Labador. So guys, kung nasa sitwasyon kayo ng buhay ninyo, kung nagsisimula kayo, estudyante kayo, nalulugi kayo sa negosyo, or naghahanap kayo ng pag-asa, inspiration, gusto kong malaman ninyo na habang may buhay, may pag-asa kayo. Huwag kayong magkikwit kasi sarili nyo yan eh. Wala nang ibang taong gagawa niyan, kundi sarili nyo lang. So sana, for the last time, bigyan nyo ng chance yung sarili nyo. Magtiwala kayo. Kasi kaya nyo yan eh. Anything is doable. Nandito lang kami para i-guide kayo, iparealize sa inyo yung potential ninyo. Pero umaksyon kayo para sa sarili ninyo. Tsaka linawin ko lang hindi natin sila pinipilit na manood sa atin. Kung gusto nyo manood, kung gusto nyo kunin yung advices natin, okay lang. thank you. Kung ayaw nyo, hindi ka namin kayo pinipilit. Walang problema. Tandaan nyo na we don't give a shit. I don't give a shit. Nice, pare. Ang lapit nun. Siguro masasabi ko na lang sa'yo ngayon, nagugutom na ako. Kain na. Tara. Tara. Let's go! Get Rec Show!